Nabully ako habang high school, at walang ginawa si mama dahil nakikipag-date siya sa tatay ng mga bully. Ako ay 22 na ngayon at matagal nang hindi umuwi sa loob ng 4 na taon. Umalis ako para mag-aral sa kolehiyo noong 18 anyos ako at pagkatapos ay nakakuha ako ng trabaho doon, kaya hindi na ako bumalik. Pumupunta ako paminsan-minsan, pero yun lang at sa totoo lang, hindi ko talaga namiss ang lugar kung saan ako lumaki dahil ang aking pagkabata at kabataan ay hindi naging kaaya-aya. Habang lumalaki, palagi akong nabubuli dahil halos sa lahat ng bagay. Pumanaw ang tatay ko noong 0 anyos ako, kaya lumaki akong medyo mahirap. May pagkain sa mesa araw-araw, pero yun lang ang pinaka-minimum. Bukod pa rito, ako ay matangkad at payat, kaya mukha akong butiki, na naging dahilan din ng pambubuli sa akin. Tinatawag akong Slenderman at kung ano-ano pa. Sinusubukan kong tawanan ito pero masakit, lalong lumala ang mga bagay noong high school at ang mga tao ay naging mas malupit. Mayroong grupo ng mga babae na hindi pinalampas ang anumang pagkakataon na asarin ako at bulihin. Pinapalibutan nila lahat pero ako ang paborito nila. Ginawa nilang insecure ako sa halos lahat ng bagay, mula sa timbang ko hanggang sa paraan ng pamumuhay ko. Gusto ko nang maglaho ng tuluyan. Isang beses, binuli ako ng mga babaeng ito dahil sa haba ng aking pantalon. Natatapos ito sa itaas ng aking mga bukong-bukong dahil masyado akong matangkad para dito. Pero hindi ko nais humiling sa mama ko na bumili ng bago, kaya patuloy ko itong sinusuot. Hindi sila tumigil sa pang-aasar, kaya't napasugod ako sa banyo ng mga babae na umiiyak at nagkulong sa isang cubicle. Hinayaan kong umiyak ako ng ilang minuto, pero nang sinubukan kong lumabas, napagtanto kong nakakandado ang banyo mula sa labas. Naririnig ko ang mga babae na nagubulungan at nagtatawanan nang magsimula akong kumatok sa pinto mula sa loob, at sa palagay ko, umalis lang sila nang dumaan ang janitor at pinakawalan ako. Kahit pagkatapos nito, wala akong magawa dahil kay mama. Pagkatapos ng mga unang insidente ng pambubuli, sinabi ko kay mama ang nangyayari. Pero sa halip na suportahan ako, sinabi niya na manahimik na lang at palampasin ito. Hindi ko kailanman naintindihan kung bakit gusto niya akong manahimik, at kahit na tinanong ko siya ng 1,000,000 beses, tumanggi siyang sabihin ang ano paman bukod sa kami mahirap at hindi namin kayang makipag-away sa lahat ng mga tao na nang-aasar sa amin. Sinabi niya na abala siya sa pagtatrabaho buong araw at walang oras para pumunta sa paaralan kasama ako para lang magreklamo tungkol sa grupo ng mga babae at sinabi niya na kailangan kong maging matatag. Hindi lang iyon, pero pinagbawalan niya rin akong magreklamo ng sarili ko dahil tiyak na magpapasama ang mga magulang at ayaw niyang mag-aksaya ng oras doon. Hindi ko gustong palampasin ang mga bagay sa lahat ng oras, pero kailangan kong gawin iyon dahil gusto ni mama at alam ko kung gaano siya kahirap magtrabaho, kaya nararapat na ibalik ko sa kanya. Pagkatapos ng high school, nagsimula akong mag-aral sa kolehiyo sa ibang estado at iyon ang bagong simula na lubos kong kailangan. Nag-iwan si tatay ng pondo para sa kolehiyo bago siya pumanaw, kaya ang lahat ay nakaayos at pinapadalhan din ako ni mama ng pera paminsan-minsan. Nagtrabaho ako ng part-time sa kolehiyo dahil may oras akong patayin pagkatapos ng mga klase, kaya may sapat akong pera para paminsan-minsan bumili ng bagong damit. Tila mas mature ang mga tao doon dahil walang nang aasar sa akin at lahat ay mainit at malugod. Bumibisita ako sa bahay tuwing bakasyon para makita si mama at ilang mga kaibigan. Pero sa totoo lang, masaya ako na malayo sa bahay dahil pinapaalala lang nito ang masasamang panahon. Ngayon, ilang araw na ang nakakalipas, bumalik ako para sa Pasko at dahil ito ang aking unang bakasyon sa bahay bilang isang nagtatrabahong babae, nagdesisyon akong dalhan si mama ng regalo. Binigyan ko siya ng magandang damit at sapatos na bagay dito, dahil gusto kong ipakita ang aking pasasalamat sa pagpapalaki sa akin ng pinakamainam niyang makakaya kahit sa pinakamasamang panahon. Pero bago ko siya masorpresa niya ako. Ilang araw bago ako bumalik, nag-text siya sa akin na may nakikita siyang lalaki sa loob ng ilang buwan na at sa tingin niya ay oras na para ipakilala siya sa akin dahil sapat na ang edad ko para tanggapin ito. Masaya ako para sa kanya, dahil si mama ay matagal nang nag-iisa pagkatapos mamatay si tatay, kaya't tila maganda ito para sa kanya. Medyo kakaiba na hindi niya kailanman nabanggit ang taong ito dati, pero sinubukan kong huwag i-personal ito,
dahil lamang siya'y pinoprotektahan ako. Tinanong ko kung ano ang pangalan ng taong ito, pero tumanggi siyang sabihin kahit ano at sinabi na lahat ay sorpresa. Nakilala ko lang ang misteryosong boyfriend ni Mama pagkatapos kong lumipad pabalik sa bahay ilang araw na ang nakakaraan at galit pa rin ako hanggang ngayon tungkol dito. Nang bumalik ako sa bahay, sinabi ni Mama na ang kanyang boyfriend ay nandyan nakasama ang kanyang mga anak at tinakpan niya ang aking mga mata para dalhin ako sa sala. Excited akong makilala ang mga taong ito at bumili pa ako ng tsokolate at bulaklak para sa kanila. Pero sa sandaling tinanggal niya ang takip sa mata ko, parang bumagsak ang aking sikmura dahil ang babaeng nakatayo sa harap ko ay ang parehong babae na nambuli sa akin sa loob ng ilang taon sa high school at ngayon ay numingiti sa akin na parang walang nangyari. Hawak niya ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na siguro ay nasa 14 na o 15 anyos. Naririnig ko ang tatay niya na nagsasalita sa akin, pero hindi ko maunawaan dahil ang ulo ko ay parang lumulutang at kakaiba. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagkabigla, lumingon ako at umalis habang nagsasalita pa siya tungkol sa kung gaano kasaya na makita ako. Pumunta ako sa aking kwarto nang walang sinabi at naririnig ko ang boyfriend ni Mama na nagtatanong kung okay lang ako. Pumasok ako sa kwarto ko at kinandado ang pinto para walang makapasok at sinubukan kong huminga ng malalim. Pero sumunod si Mama at pinagsabihan ako tungkol sa pagiging bastos ko at na kailangan kong bumaba at humingi ng tawad sa kanyang boyfriend agad-agad. Pinutol ko siya sa kalagitnaan ng pangungusap at tinanong siya kung gaano na sila katagal nagkikita dahil naniniwala ako na nagsisinungaling siya ng sadya habang sinasabi sa akin ang tungkol sa kanya para patuloy akong bumisita at masorpresa. Ako ng ganito. Ang kanyang pag-aatubili na sabihin kung gaano na sila katagal ay nagsabi ng lahat ng kailangan kong malaman at nang aminin niya na ito ay halos 7 taon na, lahat ay nagkasense. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit ayaw niyang magreklamo ako tungkol sa pambubuli dahil mas interesado siyang protektahan ang lalaking ito at ang kanyang anak kaysa ang sarili niyang anak. Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito at sinabi kong iwanan niya ako mag-isa ngayon dahil hindi ko matitiis na makita siya. Sinubukan niya makipagtalo, sinasabing alam niya na miss ko si tatay, kaya't itinago niya ito ng matagal, na para bang si tatay ang dahilan kung bakit ako galit na galit sa kanya. Sinabi ko sa kanya na nagsinungaling siya sa akin sa buong kabataan ko at hinayaan akong patuloy na mabuli kahit na may kapangyarihan siyang itigil ito. Pinili niyang manahimik at hayaan akong magdusa sa halip na maging matatag at sabihan ang boyfriend niya na turuan ang kanyang anak na huwag mangbuli sa iba at hindi ko siya mapapatawad para dito, hindi ngayon at hindi kailanman. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis siya at sinabi na handa siyang makipag-usap sa akin kapag lumabas na ako ng kwarto at sinabi na maghahanda siya ng hapunan 9:00, kaya dapat bumaba ako agad. Wala akong ganang makipag-usap sa kanya o kahit sino. Ako ay sobrang horrified at galit na ang aking ina ay pinili ang pagiging kasintahan ng isang tao kaysa sa pagiging ina ko. Ang kanyang layunin ay dapat protektahan ako muna at hindi ang kanyang relasyon at hindi ko alam kung paano niya naisip na ang kanyang paliwanag ay isang bagay na magpapagaan ng aking pakiramdam tungkol sa sitwasyon na ito. Habang tumatagal ako sa kwarto at iniisip ito, mas lalo akong naiisip ang mga gabi na umiiyak ako sa parehong kama na ito at lalo akong nagagalit sa kawalan ng katarungan sa lahat ng ito. Kaya't ginawa ko ang isang bagay na maaaring medyo hindi makatuwiran at hangal. Tumawag ako sa mga pulis at isinumbong ko si Mama. Gusto kong idemanda siya para sa lahat ng ginawa niya sa akin, pero sa halip na pumunta sa mga abogado sa aking kalagayan, tinawagan ko ang mga pulis para magsampa ng reklamo. Dumating sila pagkatapos ng ilang sandali at inabot ako ng ilang oras para ipaliwanag ang nangyari habang sina Mama at ang kanyang kasintahan ay ipinaliwanag na ako ay nagiging hysterical lamang. Naintindihan ng mga pulis na dumadaan ako sa isang uri ng krisis at ipinaliwanag na mas mabuting makipag-usap ako sa isang abogado ng pamilya at pagkatapos ay umalis sila. Pagkatapos nilang umalis, naramdaman ko pa rin ang pagiging abala at nararamdaman kong malapit na akong atakihin ng panik, pero galit na galit si Mama sa akin at hindi niya ako pinabalik sa kwarto. Sinigawan niya ako tungkol sa pagiging ingrato at ang pagtawag sa mga pulis ay ang pinakamababang bagay na maaari kong gawin
Habang sumang-ayon ang kanyang kasintahan na talaga akong lumampas sa linya, gusto kong lumaban, pero masyado na akong masakit sa dibdib at nahihilo kaya wala na akong lakas para doon. Pagkalipas ng ilang minuto, sa tingin ko nawalan ako ng malay dahil ang susunod na naalala ko ay pagising ko sa iyo. Ayon sa lahat, nawalan ako ng malay dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, at ang stress na pinagsama ay nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Tumanggi akong kumain o uminom ng kahit ano sa bahay ni Mama, kaya may katuturan ito. Ipinaalam sa akin ng nurse na walang malay ako ng halos 1 oras at naghihintay si Mama para makita ako. Nakaramdam ako ng kaunting pag-aalala, pero lahat ng iyon ay nawala nang pumasok siya at sinabi sa akin na bagaman nauunawaan niya ang pakiramdam ko ng pagtataksil, nananatili siyang matatag na ang ginawa niya ay kinakailangan at walang mali sa pagpili ng kanyang sariling relasyon kaysa sa kanyang anak. Sinubukan niyang bawasan ang seryosong epekto ng pambubuli sa pagsasabing ang anak ng kanyang kasintahan ay walang masamang intensyon at lahat ay biro lamang, kaya't hindi ko dapat sineryoso iyon. Hindi ako makapaniwala na ipinagtatanggol niya ang kanyang mga aksyon at ang aking bully kahit na ako ay nasa ganitong kalagayan at inaasahan niyang humingi ako ng tawad dahil sa pagtatangkang ilagay siya sa alanganin sa batas, kaya't sinabi ko sa kanya na umalis sa kwarto at iwanan ako mag-isa. Ilang araw na ang lumipas at mula noon, inempake ko ang aking mga gamit at lumipat sa isang hotel para sa natitirang bahagi ng aking pananatili dito. Hindi rin sinubukan ni Mama na pigilan ako. Ngayon, iniisip ko na idemanda siya para sa pagdulot ng emosyonal na paghihirap sa buong buhay ko sa high school ng sadya at pagtanggi sa akin ng isang ligtas na kapaligiran upang lumaki kahit na may pagkakataon siyang gawin ito. Medyo nag-aalangan ako dahil ito ay halos masisira ang aking relasyon sa kanya at wala akong ibang pamilya na masasandalan, pero hindi ko rin basta-basta ito mapapalampas. Hinayaan kong lumipas ang mga bagay sa buong buhay ko, pero ito ay masyadong malaki upang mapatawad, at kahit gaano ko man subukang isipin ito mula sa kanyang pananaw, hindi ko ito may justify sa sarili ko. Hindi ko alam kung ako ang masama sa pagnanais na idemanda si Mama matapos niyang tanggihan na itigil ang pambubuli habang nasa high school ako. Update 1, nalaman ko ang ilang impormasyon tungkol kay Mama at sa kanyang kasintahan. Sinabi ko sa aking kaibigan ang nangyari sa nakaraang ilang araw at, bagaman nagulat siya, sinabi rin niya na alam niya ang nangyayari. Sa katunayan, lahat ng tao sa aming kapitbahayan ay alam, pero hindi ako naabot ng mga tsismis dahil tahimik ako at bihira akong magsalita sa kahit sino. Hindi sinabi sa akin ng kaibigan ko dahil hindi siya naniwala sa mga tsismis na iyon at ayaw niya akong mag-alala ng walang dahilan at hindi rin binanggit ng mga bully dahil kasangkot ang tatay ng kanilang leader. Sa katunayan, ang tatay nila ay ng babae sa kanyang asawa kasama si Mama sa loob ng maraming taon, halos mula sa simula ng unang taon ng high school at alam ng mga tao dahil nakita nila silang magkahawak ng kamay paminsan-minsan malapit sa kanilang lugar ng trabaho. Si Mama ay isang receptionist at siya ay isang siruhano sa parehong ospital, kaya't nagtatrabaho sila sa malapit, at sa tingin ko doon nagsimula ang kanilang relasyon. Nagulat ako na alam ng napakaraming tao, pero hindi ako, at sinisi ko ang sarili ko dahil sa pagiging introvert, dahil ang pagkakaroon ng impormasyong ito ay sanay nakatulong sa akin noon. Syempre, naguluhan ako na si Mama ay kasama ng isang may asawang lalaki at pagkatapos ay ipinangaral sa akin ang kahalagahan ng katapatan sa pamilya. Sinabi niya iyon habang sinusubukan niyang ipakita kung paano ko sinira ang lahat sa pagtawag sa mga pulis. Ang pagkaipokrito ay hindi ka panipaniwala. Ang kasintahan ni Mama ay iniwan ang kanyang asawa ilang buwan na ang nakalipas sa aking pagkakaalam, at siya at ang kanyang nakababatang anak ay naninirahan kay Mama mula noon. Ang kanyang anak na babae, ang bully ko sa high school, ay lumipat din ng lungsod noong parehong oras na lumipat ako, kaya't marahil hindi rin niya alam ang tungkol sa kanilang kasunduan. Kaya ang lahat ng sinabi ni Mama tungkol sa pagiging bagong kasintahan niya, o anuman ay isang kasinungalingan at sinubukan niyang lokohin ako para maniwala na ito ay isang bagay na nangyayari lamang sa loob ng ilang buwan at hindi 8 taon. Sobrang nandidiri ako sa lahat ng ito na hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin siya nakipag-ugnayan sa akin kahit na para mag-sorry. Update 2, ginawa ko na. Idinemanda ko si Mama para sa emosyonal na paghihirap.
Nakumbinsi ko ang aking mga boss na payagan akong magtrabaho ng malayuan habang tumatagal ang kasong ito at pumayag sila. Salamat naman, at dahil hindi ko kayang gastusin ang lahat ng pera ko sa mga bayarin sa hotel, nakatira ako sa isang kaibigan na masayang masaya akong makita muli at agad na inalok na patirahin ako. Kaya iyon ay maganda, si mama ay nabigyan na ng abiso tungkol sa kaso laban sa kanya ilang oras na ang nakalipas at siya ay galit na galit. Tinawagan niya ako para tanungin kung ano ang iniisip kong ginagawa ko at sinabi ko sa kanya ng eksakto kung ano ang iniisip kong ginagawa ko. Naghihiganti para sa pagtalikod niya sa akin sa oras ng pangangailangan. Tumanggi siyang pumili ng panig ko noong kailangan ko siya, kaya ngayon kailangan niyang magbayad para makabawi. Pagkatapos ng lahat, iyon ang kanyang dahilan noon. Palagi niyang pinapaalala sa akin na kami mahirap at may napakarami siyang trabaho upang magawang pumunta sa paaralan kasama ako upang magreklamo tungkol sa isang grupo ng mga bata. Kaya't ngayon na alam kong lahat ng iyon ay kalokohan, sa palagay ko karapat-dapat ako sa kahit anong kabayaran. Huwag nang banggitin na ito ay magiging malaking tulong para sa pagbayad sa therapy na tiyak kong kakailanganin sa hinaharap. Sinabi niya na ako ay walang utang na loob at na ang ginawa niya ay ganap na tama at ako ay matatalo, pero siya'y nagdududa sa mga sinasabi niya, kaya't hindi ko iniisip na kumbinsido siya na ako ay matatalo. Gayunpaman, kahit na matalo ako, magkakaroon ako ng kasiyahan sa kaalaman na sinubukan kong maghiganti at hindi lang basta pinabayaan, tulad ng sinabi niya sa akin sa buong buhay ko. Umaasa ako na ang mga tao na nakakilala sa akin noong high school ay susuporta sa akin sa oras na ito at tutulungan akong manalo sa kasong ito. Kaya nakikipag-ugnayan ako sa ilang mga dating kaklase at guro. Wala akong narinig na kahit anong salita mula sa kasintahan ni mama o sa aking bully sa high school at umaasa akong manatiling ganito dahil sila ang huling tao na gusto kong kausapin sa ngayon. Updated 3, well, nagsalita ako ng sobrang aga. Sa tingin ko, tungkol sa aking bully sa high school na hindi kasama sa bagay na ito kay mama. 2 araw na ang lumipas mula sa huling update, at si mama ay patuloy na nagte-text sa akin tungkol sa kung paano ako nagkakamali at pagsisisihan ko ito habang buhay. Pero ang tapos na ay tapos na, at hindi ko ito babawiin. Ngayon, sa palagay ko ipinadala niya ang anak ng kanyang kasintahan bilang mensahero ng kapayapaan, dahil sa isang paraan siya ang ugat ng buong isyu na ito. Siya ang nambuli sa akin sa unang lugar, kaya't sa palagay ko inisip ni mama na ang pagpapadala sa kanya, upang makipag-usap sa akin at humingi ng paumanhin sa nakaraan ay magpapatawad ako. Swerte mo mama, hindi ganito gumagana ito, gayunpaman, bumisita siya sa akin ngayon at ito ay talagang awkward. Wala akong talagang sasabihin sa kanya at ayaw ko rin siyang kausapin o humingi ng paumanhin. Sa totoo lang, okay lang akong magalit sa kanya magpakailanman dahil kahit na pagkatapos ng napakaraming taon, ang kanyang mga insulto ay hindi tumigil sa pag-abala sa akin at duda ko kung kailanman ito titigil. Nagsimula siya sa pagsasabing humihingi siya ng paumanhin sa paraan ng pakikitungo niya sa akin noong high school na siya ay talagang immature at tanga noon at gusto niyang patawarin ko siya. Hindi ko talaga ito nadama, pero sinabi ko na ginagawa ko at pwede na siyang umalis dahil wala akong iba pang sasabihin sa kanya, pero siya ay nanatili at sinabi na dahil pinatawad ko siya, marahil dapat ko rin patawarin si mama, tulad ng pagpapatawad niya sa kanyang tatay sa panloloko sa kanyang ina at nanatili siya sa kanyang buhay. Una, ang tanging dahilan kung bakit pinatawad niya ang kanyang tatay ay dahil siya ay napakayaman at gusto niyang manatili sa kanyang buhay dahil sa pera. Pati na rin ang kanyang ina ay nakipag-ayos sa diborsyo ng walang masyadong problema dahil sa libo-libong dolyar na nakuha niya bilang settlement at patuloy na makakatanggap ng alimony, kaya't hindi sa palagay ko na ang kanyang emosyonal na koneksyon sa kanyang tatay ay may kinalaman sa pagpapatawad sa kanya tulad ng kanyang bank balance. At sinabi ko iyon sa kanya. Namula siya at sinabi na naiinggit lang ako na si mama ay hindi gumastos kahit isang sentimo sa akin. Kahit na ang tatay niya ay nagpapadala ng pera buwan-buwan noong high school kami at pinalaki akong iniisip na kami mahirap. Ibig kong sabihin, mahirap kami, pero mayroon siyang karagdagang pinagmumula ng pera na kanyang mayamang kasintahan at lahat ng ginawa niya ay ginastos ang perang iyon sa kanyang sarili ng lihim. Hindi ko iniisip na ang aking mahal na bully sa high school ay dapat sinabi ito at mukhang talagang hindi siya masaya pagkatapos niyang sabihin ito.
Pero narinig ko ito at alam ng pareho namin na ito ay tiyak na lalabas sa susunod na pagbisita sa korte. Sinabi ko sa kanya na iwan ako mag-isa at siya ay umalis, pero sinabi niya na nagkakamali ako ng malaki sa pagputol ng kaisa-isang pamilya na mayroon ako sa aking buhay. Swerte ko, hindi ko na itinuturing na pamilya si mama, kaya't wala na akong pakialam. Kung sinubukan niyang protektahan ako nang sinabi ko sa kanya, siguro pinagsisisihan ko ang pagputol sa kanya. Pero kung pinili niyang maging sa tabi ko, hindi kami nasa sitwasyon na ito. Ngayon siya'y nag-isip ng tungkol sa kanyang sarili at wala ng iba, kaya narito kami. Update 4, mga kaibigan. Well, ito ay naging mahirap na ilang linggo. Hindi ko kayo lulukuhin, nagtatrabaho ako araw at gabi upang patunayan na si Mama ay isang kakilakilabot na tao sa akin. Ako ay nasa trabaho sa araw at kailangan ko ring magtrabaho, kasama ang aking abogado tuwing kailangan niya, kaya't naging sobrang tensyonado para sa akin. Ang huling petsa ng pagdinig ay mabilis na papalapit at hanggang ngayon, nagtagumpay akong patunayan na ang aking mga reklamo ay 100% totoo. Ang abogado ni Mama ay binabayaran ng kanyang kasintahan at syempre, kinontrata niya ang pinakamagaling na abogado ng pamilya na kanyang mahanap, kaya't lahat ng ito ay tumatagal ng mas mahaba kaysa dapat. Pero alam kong sinasabi ko ang katotohanan, kaya't sa huli makukuha ko ang nararapat sa akin. Sobrang stressed ako ngayon at ang tanging magagawa ko ay magdasal na ang huling pagpupulong na ito ay maganda ang kalalabasan at pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Si Mama ay mawawala na sa aking buhay magpakailanman. Tumigil na siya sa pag-text sa akin at siya, pati na rin ang kanyang kasintahan at anak na babae, ay aktibong nagkakalat ng galit tungkol sa akin online at sinusubukan na talikuran ang mga tao laban sa akin, pero nasa akin ang katotohanan. Bukod dito, sa palagay ko ang aking underdog na imahe mula noong high school ay gumagawa ng mga himala para sa akin ngayon dahil tumatanggi ang mga tao na maniwala na kaya kong maging ang ingrato at makasariling tao na nais nilang maging tingin sa akin. Kaya't iyon ay maganda para sa akin. Sana manalo ako dito dahil ito ay magiging isang malaking bagay para sa akin, hindi lamang sa pera, kundi pati na rin emosyonal. Sa wakas ay mananalo ako laban sa mga bully na sinubukan akong sirain at lahat ay magiging sulit. Update 5, 2 linggo na ang lumipas mula sa huling update at masaya akong ipaalam sa inyo na ang mahal kong ina ay nagbayad sa akin ng $50,000 bilang danyos para sa lahat ng emosyonal na paghihirap na sadya niyang ginawa sa akin. Panalo ako. Halos hindi pa rin ako makapaniwala pero totoo. Siyempre, binayaran ko muna ang aking abogado at binigyan din ang aking kaibigan na pinatira ako ng halos $3,000 bilang isang tanda ng pasasalamat. Sa wakas, lilipad na ako pabalik sa aking tunay na tahanan sa susunod na linggo at pagod na ako. Sa lahat ng ito, si Mama at ang kanyang kasintahan ay hindi masaya, base sa kanilang mga post sa social media kung saan pinag-uusapan nila kung gaano sila kabigo na pinili ng batas na parusahan siya sa pagiging mabuting ina na sinubukan na suportahan ang kanyang sakim at immoral na anak na babae. Pero pinapadalhan nila ako ng pinakamagandang hangarin ngayon. Ang aking bully sa high school ay binlock na ako ngayon, pero okay lang iyon, dahil wala ng kanilang mga opinyon ang mahalaga pa ngayon dahil ako ay nanalo at sila ay natalo. At iyon ang pagkatalo na kailangan nilang tanggapin para sa natitirang bahagi ng kanilang maliit na buhay.